Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 581. Ginagawang ginto ang bato. Sandaling natahimik silang apat bago umatake. Sa pagkakataong ito, hindi sila nagkasundo, kaya sumiklab ang isang magulong labanan. Sa oras na ito, si Shi Xiao, na nanunood mula sa gilid, ay biglang lumapit kay Yezuan at bamulong, "Yezuan, ang taong iyon ay nakatingin sa iyo." Nang marinig ito, huminto si Yezuan at sinundan ang tingin ni Shi Xiao. Nakita niya ang isang binata na nakaputi. Maaaring siya si Sun Xingyu. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin sa mga mata ng kanyang kalaban. Ang mga mata ng kanyang kalaban ay puno ng pagpatay na layunin. Tumingin si Yezuan sa kanya ng may pagkalito. Ito ang unang pagkakataon na nakita niya si Sun Xingyu. Bakit ba ang galit niya sa kanya? Matapos mag-isip ng ilang sandali, sa wakas ay naintindihan na rin niya. Si Sun Xingyu ay may katangiang metal, habang siya ay nasa katangiang lupa. Pareho silang nakaintindi ng malalim na kahulugan, kaya sa mga mata ni Sun Xingyu, si Yezuan ay mas mapanganib kaysa sa iba. Malinaw, kailangan din ni Sun Xingyu ng Hollow God Weapon, kaya determinado siyang makapasok sa top 3. Hindi siya natatakot sa iba. Si Yezuan lang ang maaaring magbanta sa kanya. Anong number siya? Tanong ni Yezuan. "Look, I saw him. He's number 11. Muntik ka na niyang awayin, gulat na sabi ni Shi Xiao. Si Sun Xingyu ay numero 11, at si Yezuan ay numero 12. Napakalapit nila sa isang panalo sa unang round. Malapit na iyon. Gayunpaman, walang pakialam si Yezuan. Kailangan niya pa rin ng Hollow God Weapon. Kung ang kanyang kalaban ay maglakas loob na hamarang sa kanyang daraanan, sisipain lang siya nito. Sa oras na ito, napagpasyahan ang nagwagi sa unang arena. Ang nagwagi ay isang taong may 65% conversion ng katangian. Pagkatapos, ito ang pangalawang labanan. Walang makita sa ikalawang labanan. Ito rin ay isang tao na may 65% na conversion ng katangian na dumurog sa iba pang apat. Ang ikatlong labanan ay ang Merongzhu ng rehiyon ng Luoxia. Nako, ang ganda. Bihira lang yan. Not bad, not bad. She's so graceful and curvy. If we could train together, it would definitely be awesome. Siya, hinaan mo ang boses mo. Balita ko 70% ang attribute conversion niya at 22 years old pa lang siya. Ano, 70%? Sinasabi na sa 6 na po sa amin, kabilang si Sun Xingyu, 5 lang sa amin ang nakamit ang 70% na conversion. Nang marinig nila ang balita, agad na tumahimik ang mga may disenyo sa Merongzhu. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas, marami pa ring babaeng eksperto. Kung sila ay narinig, magkakaroon sila ng sama ng loob at tiyak na hindi magkakaroon ng magandang wakas sa hinaharap. Wala pa ring suspense sa round na ito. Alam din ng apat na iba ang level ni Merongzhu, kaya inamin nilang lahat ang pagkatalo para mag-iwan ng magandang impresyon sa kanya. Malaki ang naging bahagi ng swerte sa reward battle na ito. Sa pagsisimula pa lang ng laban, maraming tao na may kamalayan sa sarili ang umamin ng pagkatalo, kaya hindi masyadong matindi ang labanan. Nanalo siya sa labanan sa pupi na bato. Para naman kay Lin Feng, na nakapag-convert lamang ng 55% ng kanyang mga katangian, inamin niya ang pagkatalo sa sandaling pumasok siya sa arena. Alam niyang nasa ilalim ang kanyang lakas kaya hindi na kailangang magpakitang gilas. Hindi nagtagal, ito ay ang ika-11 round. Pupunta sa stage si Sun Xingyu. Nagningning ang mga mata ng lahat. Noon lang nila napansin na may isa pang eksperto na nakamit ang 70% attribute conversion kasama si Sun Xingyu. Sa oras na ito, silang 5 ay nakapasok na sa arena. Aaminin ko talo, aaminin ko talo, aaminin ko talo. 3 boses ang sunod-sunod na umalangaw-ngaw. Maliban kay Sun Xingyu at sa malamig na mukha ng binata, ang 3 pa ay umamin ng pagkatalo. Ang magulong labanan ng 5 tao ay biglang naging one-on-one na labanan. Hindi ka umaamin ng pagkatalo. Tiningnan ni Sun Xingyu ang malamig na mukha ng binata sa kanyang harapan. Sa pagkakaalam ko, ang ultimacy mo ay Midas Touch.
Kung hindi tumama ang ultimacy na ito sa kalaban, wala itong epekto. Walang pakialam na sabi ng malamig na mukha ng binata. Oo, pero sa tingin mo kaya mo akong ipaglaban. Kinaikit ni Sun Xingyu ang kanyang mga mata. Ang metal element ultimacy ng Midas Touch ay hindi masyadong epektibo sa isang labanan ng purong chi. Gayunpaman, ang lakas ni Sun Xingyu ay napakalakas din. Na-convert niya ang 73 puntos sa 70 puntos ng malamig na mukha ng binata. Kahit na ito ay isang maliit na agwat, ang metal element ultimacy ni Sun Xingyu ay mas malakas kaysa sa fire element ultimacy ng malamig na mukha ng binata. Kaya naman, kung gusto ng malamig na mukha ng binata na manalo, depende ito sa kanyang martial arts attainment at karanasan sa labanan. Stop talking nonsense, let's begin. Sigaw ni Huang Tianyu sa kanyang gintong baluti. Ang mga mata ni Sun Xingyu ay kumislap sa sama ng loob. Ngumuso siya at sinabing, kung ganoon, ilalabas na kita. Sa isang iglap, umatake siya. Sabay ginawa ng malamig na mukha ng binata. Ang metal element at ang fire element ay parehong attribute na may malakas na attack power. Gayunpaman, kung sila ay ihahambing, ang metal element ay bahagyang mas mahusay. Sa sandaling magsimula ang labanan, pinigilan ni Sun Xingyu ang kanyang kalaban at pinilit siyang umatras. Napamulat din ng husto ang mga tao sa paligid. Gusto nilang makita kung anong uri ang epekto ng gold element ultimacy ng Midas Touch. Bang! 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 Nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa. Napakatindi ng labanan. Sa labas ng arena, Ye Zuan, kung lalaban ka kay Sun Xingyu, gaano ka tiwala? Hindi naiwasang magtanong ni Shi Dang. Nang marinig ang tanong na ito, huminto si Ye Zuan. Bagamat malakas si Sun Xingyu, hindi niya kayang talunin ang lalaking nakabaluti na pilak, lalo pa ang lalaking nakasuot ng pilak na sumailalim sa demon transformation. Hindi kailangan ni Ye Zuan na gamitin ang bawang sword para harapin siya. Maari niyang gamitin ang Demon God Transformation para patayin siya kaagad. 30%. Casual na sagot ni Ye Zuan. Ay, ayos lang. 12 groups naman. Sa dami ng tao, baka hindi natin siya makilala. Inalo siya ni Shi Dang. Bigla, hindi niya alam na si Ye Zuan ay nagsasalita ng walang kaparehon. Tahimik na tumanggo si Ye Zuan. Pakiramdam niya ay mabuting tao si Shi Dang. Maaari siyang makipagkaibigan sa kanya. Sa arena, ang dalawang eksperto na binago ang kanilang mga katangian sa 70% ay mahigpit na naglalaban. Sa oras na ito, ang labanan ay umabot na sa kasukdulan nito. Whoosh! Biglang kumislap ang gintong liwanag at dumaan sa balikat ng malamig na mukha ng binata. Sa isang iglap, na-freeze ang balikat ng binata na malamig ang mukha. Ultimacy, Midas Touch. Isang gintong bato ang agad na namuo sa balikat ng malamig na mukha ng binata. Mabilis na bumaba ang sirkulasyon ng kanyang vital energy. Hindi maganda, mabilis na pinawi ng malamig na mukha ng binata ang pag-atake, ngunit hindi nakaimik si Sun Xingyu. Lumabas ka, naningkit ang mga mata ni Sun Xingyu. Hinampas niya ang malamig na mukha ng binata at pinalipad ito. Isa pang gintong bato ang namuo sa tiyan ng malamig na mukha ng binata. Dahil hindi ito labanan hanggang kamatayan, nagpakita ng awa si Sun Xingyu at hindi niya binawian ng buhay ang kanyang kalaban. Sa isang labanan sa pagitan ng mga eksperto, ang isang maliit na detalye ay kadalasang maaaring matukoy ang kinalabasan ng labanan. Matapos, makita ang malamig na mukha na binata na pinalabas ng arena, mabilis na sumugod ang isang gwardya ng palasyo at ginamit ang kanyang vital energy upang tulungan ang malamig na mukha na binata na iwaksi ang gintong nugget. Ang bantay ng palasyo na ito ay nagkataon na may Earth Attribute Vital Energy. At saka, umabot na sa 80% ang transformation niya sa attribute, kaya madali niyang naalis ang Golden Nugget. Kabanata 582. Pumasok si Ye Zuan sa arena. Salamat. Nagpasalamat sa kanya ang malamig na mukha ng binata. Round 11, nanalo si Sun Xingyu. Samobra ka sa sarili mo. Malamig na ngumuso si Sun Xingyu at umalis sa arena. Sabay tingin niya kay Ye Zuan. Ang susunod na round ay si Ye Zuan. Hindi pinansin ni Ye Zuan ang titig ni Sun Xingyu at dahan-daang naglakad palabas ng arena. Hindi siya mapakali na makipagkumpetensya kay Sun Xingyu. Kung hindi sinasadyang iguguhit siya ni Sun Xingyu sa susunod na round,
hindi niya iisipin na turuan ng leksyon ang mayabang na ito. Kung hindi, hanggat hindi siya ginagalit ni Sun Xingyo, hindi siya mapakali. Ngayon, 5 tao na lang ang natitira na hindi pa nakapasok sa arena. Pagkatapos mag-walk out ni Ye Zuan, huminto sandali ang 4. Nagdadalawang isip din sila. Ito ay dahil naintindihan ni Ye Zuan ang malalim na kahulugan, ngunit hindi nila naintindihan. Ito ay hindi dahil sa takot sila kay Ye Zuan, ngunit dahil sa takot sila na si Ye Zuan ay bumangon at magdudulot ng gulo para sa kanila sa hinaharap. Pumasok silang 5 sa arena at naghiwalay. Gayunpaman, ang iba pang 4 ay nakatutok kay Ye Zuan. Matapos mag-isip ng ilang sandali, gumawa sila ng desisyon. Whatever, bagamat naintindihan ng batang ito ang malalim na kahulugan, baka ipadala siya sa main hall. Kung makakakuha ako ng Void God Weapon, tataas ang lakas ko. Panipi, ito ang nasa isip nila. Ang 4 sa kanila ay nakamit lahat ng 60% ng kanilang conversion ng katangian. Gayunpaman, hindi nila alam na nakamit din ni Ye Zuan ang 60% ng kanyang conversion na katangian. Ang kanilang impormasyon ay mula sa bago ang pagtatasa. Kung ihahambing nila ang mga kaharian, hindi si Ye Zuan ang pinakamahina sa kanilang 5. Magsimula na tayo. Sa labas ng arena, naiinip na sabi ni Huang Qianyu. Nang matapos siyang magsalita, ang 4 maliban kay Ye Zuan ay nagpalitan ng tingin at nagkasundo. Una, paalisin nila si Ye Zuan sa arena. Sa isang iglap, silang 4 ay naglunsad ng mga pag-atake kay Ye Zuan. Haha, sa tingin mo mananalo ka sa akin. Si Ye Zuan ay umatake ng 4 na beses sa isang iglap at winasak ang lahat ng pag-atake. Sabay hakbang pasulong. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Throbbing Pulse of the World, Second Layer. Boss, nakaramdam na lamang ng dagandong sa kanilang mga ulo ang 4. Sa oras na nag-react sila, nakaramdam sila ng kirot sa kanilang dibdib. Nakakagulat, nahulog na sila sa labas ng ring. Sa isang iglap pinalabas ni Ye Zuan ang 4 sa arena at nanalo sa ika-12 laban. Anong nangyayari? Di ba sabi mo 50% lang ang attribute conversion niya at hindi 60%? Ang lahat ng ito ay walang kaparirikan, ito ay malinaw na 60%. Nakakagulat ang 4 na tao sa isang sipa lang. Iyan ba ang tumibok na palso ng lupa? Hindi ka panipaniwala. I wonder kung sino ang mas malakas sa pagitan niya at ni Sun Xingyo. Nagsimula na namang mag-usap ang mga tao sa labas. Tumingin si Sun Xingyo na may madilim na mukha. Tila, ang Upanishad ni Ye Zuan ay mas praktikal kaysa sa kanya. Gayunpaman, hindi siya naiinggit. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elemento ng metal. Kung maiintindihan niya ang Metal Guard sa hinaharap, ang kanyang defensive power ay tataas ng husto. Hindi siya magiging mas mahina kaysa sa Pulsating Guard. Powerful, talaga. Pinaikit ni Huang Qianyu ang kanyang mga mata at nanood ng may inggit. Ang conversion ng kanyang katangian ay umabot na sa 70%. Kung bibigyan siya ng mas maraming oras, maaabot niya ang rurok ng spirit stage. Gayunpaman, kung hindi niya naiintindihan ang Upanishad, hindi niya magagawang makapasok sa Void God Realm. Sa ngayon, lahat ng 12 laban ay natapos na. Sa 60 tao, 12 tao lang ang naalis. Sa 12 tao, maliban kay Ye Zuan, lahat sila ay nakapag-convert ng hindi bababa sa 65% ng kanilang mga katangian. Sa kanila, mayroon pang ang 4 na nag-convert ng 70% ng kanilang mga katangian. Ang 12 sa inyo ay maaaring pumunta sa Martial Arts Hall at pumili ng Void God Rank Martial Art, sabi ni Huang Qianyu. Ang isang Void God Rank Martial Art ay mas mahusay kaysa sa isang Heaven Rank Martial Art. Ito ay isang martial art na nagpapahintulot sa mga tao na mas maunawaan ang Upanishad. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ng lahat. Ano ang pakay nila sa pagpunta sa Warlord Hall? Hindi ba para matuto ng mas makapangyarihang martial arts at maging mas malakas? Bagamat 12 tao lamang ang nakakuha nito, makakakuha sila ng mga merit points basta't lalabas sila para magmisyon. Kapag nagkaroon na sila ng sapat na merit points, magagawa nilang ipagpalit ang isang Void God Rank Martial Art. Sige, lipat na tayo sa second round. Ang mananalo ay makakapili ng isa pang Void God Rank Martial Art. Inilabas ni Huang Qianyu ang palayok mula noon.
This time, siya naman ang bumunot ng lot. Napabuntong hininga ang lahat. May magandang palabas bang mapapanood sa second round? Maliban kina Sun Xingyu at Merong Zhu, may dalawang iba pa na nag-convert ng 70% ng kanilang mga katangian. Dagdag pa kay Ye Zuan, napakataas ng pagkakataon na magkaharap sila. Di nagtagal, lumabas na ang order ng 6 na laban. Hinarap ni Sun Xingyu ang isang taong nag-convert ng 65% ng kanyang mga katangian. Ganoon din ang nangyari kay Merong Zhu. Hinarap ni Ye Zuan ang isang tao na nag-convert ng 70% ng kanyang mga katangian. Para naman kay Shi Xiao, nakaharap niya ang isang kalaban sa parehong antas. Ang unang laban ay laban kay Sun Xingyu. Walang suspense sa laban na ito. Pinili ng kalaban ni Sun Xingyu na mag-forfeit. Ang kalaban ng number 2 ay ang number 3, at ang number 3 ay si Merong Zhu. Kaya naman na forfeit din ang kanyang kalaban. Ang ikatlong laban ay sa pagitan ng number 4 at number 6. Nakipaglaban sila sa nilalaman ng kanilang puso. Sa huli, ang number 4 ang nanalo. Ang ikaapat na laban ay sa pagitan ng number 5, Shi Xiao, at isang kalaban na nag-convert ng 65% ng kanyang mga katangian. Ito ay dapat na maging isang magandang palabas. Gayunpaman, ang kalaban ni Shi Xiao ay may katangiang metal. Kaya naman, pinigilan siya ni Shi Xiao at natalo. Sa ikalimang laban, nakaharap ng number 7 ang isa pang eksperto na nag-convert ng 70% ng kanyang mga katangian. Wala siyang choice kundi ang mag-forfeit. Pagkatapos, oras na para sa ikapitong laban ni Ye Zuan. Matagal nang naghihintay ang lahat. Pagkatapos ng lahat, ito ang highlight ng palabas. Kung nanalo sila, matututo sila ng isa pang virtual god martial art. Hindi nila kakailanganin ng anumang merit points. Alam ng lahat na naruroon na hindi pipiliin ni Ye Zuan at ng binata na nakaputi na mag-forfeit. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Ye Zuan at ang binata na nakaputi ay dahan-daang lumabas. Pagkapasok sa arena, hindi naiwasang sabihin ng binata na nakaputi, "I'm very envied of you. You actually comprehended ultimacy. Good luck na lang." Ngumiti si Ye Zuan. Sa tingin ko, bahagi rin ng lakas ng isang tao ang swerte. Naintindihan mo ang ultimacy, ngunit ang aking kaharian ay mas mataas kaysa sa iyo. Higit pa rito, maaari kong pigilan ang iyong mga katangian. Kaya naman, mas mataas ang tsansa kung manalo sa laban na ito, patuloy ng binata na nakaputi. Walang silbi na mas mataas ang tsansa na manalo. Kahit wala pang 50% ang tsansa kung manalo, may tsansa pa rin akong manalo. Ngumiti muli si Ye Zuan. Ayaw niya talagang makipagtalo sa kanyang kalaban. Dapat gamitin ng isang lalaki ang kanyang mga kamao sa halip na ang kanyang bibig. Malaki ang tsansa na manalo. Anong biro? Sa kasalukuyang kaharian ni Ye Zuan, kahit na ang lalaking nakasuot ng pilak ay hindi patay, tiwala siya na kaya niya itong patayin sa isang iglap, lalo pa ang binatang ito na nakaputi. Natapos magsalita ang binata na nakasuot ng puting damit. Naglabas siya ng mahabang espada at handa ng hampasin. Magsimula na tayo, sabi ni Huang Qianyu. Whoosh! Sa isang iglap, kumilos ang binata na nakaputi. Ang laban na ito ay nauugnay sa Virtual God Martial Arts. Kung manalo siya, makakapag-aral siya ng 2 martial arts ng sabay-sabay. Sa kasamaang palad, ang kanyang kalaban ay si Ye Zuan. Ayoko masyadong ibunyag ang lakas ko. Aalagaan kita dali. Napaisip si Ye Zuan sa kanyang sarili. Sa susunod na sandali, humakbang siya pasulong. Ang 10 hakbang ng Battle Dragon. Kabanata 583. Medyo mas maganda. Earth-splitting sword. Earth-splitting sword. Earth-splitting sword. Lumipad ang 3 earth-splitting sword sa mga paa ng binata na nakasuot ng puti. Sa sobrang bilis nila ay hindi makareact sa kanila ang binata na nakaputi. Ang binata na nakaputing damit ay kapantay ni Li Shu at may parehong mga katangian. Nagawa ni Ye Zuan na talunin si Li Shu noong araw na iyon. Paano siya matatalo ngayon? 3 espada. Gumamit lamang si Ye Zuan ng 3 espada para ipadala ang binata na nakasuot ng puti na lumipad palabas ng arena. Nalanghap ng lahat ang malamig na hangin. 3 espada sa wala pang 1 segundo. Ito ay isang instant na pagpatay. So strong. Sa isang iglap natalo niya ang isang mas mataas na level. Ito ba ang kapangyarihan ng ultimacy? Hindi, pinapataas lang ng Earth Throbbing Sword ang attack power,
hindi ang attack speed. Mas maganda ang pangangatawan ng batang iyon kaysa sa atin. Natalo niya ang isang henyo na may 70% attribute conversion sa isang iglap. Hindi ba ibig sabihin ay wala ring kapangyarihan si Sun Xingyu sa harap niya? Ang ilang mga tao ay tinalakay ito ng pribado. Hindi lang sila, kundi maging si Sun Xingyu ay ganoon din. Sa wakas ay naunawaan niya ang pagkakaiba niya at ni Ye Zuan. Naiinggit na siya ngayon kay Ye Zuan dahil ang pagiging praktikal ng Earth-throbbing sword ay higit na nalampasan ng ultimacy of Midas. Humph! Ngumuso si Sun Xingyu sa sama ng loob sa naisip nito. Natapos ang labanan. Nanalo si Ye Zuan at umabant sa nangungunang 6. Hanggat nanalo si Ye Zuan sa isa pang laban, makakakuha siya ng Virtual God Weapon. Sa oras na iyon, na may hawak na Virtual God Weapon, ang Earth-splitting sword, ang War Dragon Stomp, at ang Deadly Wind Formation, sino ang kanyang kakampi? Sumunod, nag-drawing si Wang Chanyo ng isa pang lot. Napakahalaga ng round na ito. Sun Xingyu, Merong Zhu, Ye Zuan, at Xie Xiao. Sa natitirang dalawa, ang isa ay may 70% conversion ng attribute, habang ang isa ay may 65% na conversion ng attribute. I wonder kung sino ang lumalaban kanino. Na-curious ang lahat. Kasabay nito, umaasa silang magkikita sina Ye Zuan at Sun Xingyu. Ang labanan sa pagitan ng dalawang henyo na nakaunawa sa ultimacy ay magiging lubhang kapanapanabik. Gayunpaman, ang isa na pinaka-emosyonal sa oras na ito ay ang Stone Puppet. Ito ay dahil sa kanilang 6, may isa pang tao na ang lakas ay katulad niya. Hanggat lumaban si Shifeng sa taong ito, mayroon siyang 50% na pagkakataong manalo. Sa oras na iyon, makakakuha siya ng Void God Weapon. Baka mahabol pa ng kanyang lakas ang mga nakamit ng 70% attribute conversion. Sa oras na ito, natapos na ni Huang Chanyo ang pagguhit ng 3 round at nagpa siya sa order. Malakas siyang sumigaw, yung unang round, number 3 laban sa number 11. Yung second round, number 5 laban number 9. Yung third round, number 10 against number 12. Ano? Sandaling nag-isip ang lahat bago umupo sa kanilang mga upuan. Ang unang round ay sa pagitan ng Sun Xingyu at Merong Zhu. Ang pangalawang laban ay sa pagitan ng Stone Puppet at ng Cultivator na ang attribute ay na-convert sa 65%. Ang ikatlong laban ay sa pagitan ni Ye Zuan at ng huling henyo na nag-convert ng 70% ng kanyang mga katangian. Matapos marinig ang utos ng labanan, sinulyapan ito ni Ye Zuan. Si Merong Zhu ay mukhang walang magawa, habang si Xie Xiao ay labis na nasa sabik. Isa sa 5 pagkakataon, at talagang nakatagpo niya ito. Ngayong alam na ng lahat na hindi mahilig magsalita ng kalokohan si Huang Chanyo, diretsyong lumabas sina Sun Xingyu at Merong Zhu. Ang Void God Weapon ay kaakit-akit din kay Merong Zhu. Hindi siya aamin ng pagkatalo. Nang makarating silang dalawa sa gitna ng arena, ngini siya ni Sun Xingyu, bumaba ka na. Hindi ako magpapakita sa iyo ng awa dahil lang sa babae ka. Mangyaring kumilos ka. Hindi gaanong nagsalita si Merong Zhu. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga payat na daliri sa kanyang mahabang espada. Nililigawan mo si kamatayan. Ang mga mata ni Sun Xingyu ay kumislap ng kakaibang liwanag. Para sa isang malakas na tao na tulad niya, kung gusto niya ng isang babae, hindi mabilang na mga dilag ang itatapon ang kanilang mga sarili sa kanya. Hindi nakapakipakinabang sa kanya ang kagandahan. Dahil matigas ang ulo ni Merong Zhu at gustong lumaban, sasamahan niya siya. Sa pagkakataong ito, nang hindi hinintay na magsalita si Huang Chanyo, direktang sumalakay si Sun Xingyu. Whoosh! Isang gininto ang sword chi na may kahangahangang kapangyarihan sa opens iba ang direktang dumaan patungo kay Merong Zhu. Ang tunay na chi ni Merong Zhu ay may katangiang tubig, kaya hindi niya ito kayang labanan ng direkta. Agad siyang umiwas. Ang katangiang metal ay may pinakamalakas na pag-atake, habang ang katangian ng tubig ay may maraming galaw. Kahit na sila ay lumaban ng sunod-sunod, ang katangian ng tubig ay maaaring maputol ng katangiang metal, at aatake pa rin ito kay Sun Xingyu. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Merong Zhu. Sa field ay nagsimula na silang mag-away. Sa labas ng field, ang mga tao ay nagsimulang mag-usap ng mahina. Sun Xingyu is too ungentlemanly. He's so ruthless. Tama,
Babae si Miss Merong. Sa tingin mo ba madali lang siyang tumayo dito? Kalokohan, ang laban na ito ay may kinalaman sa virtual god weapon. Kung ikaw yun, magpapakita ka ba ng awa? Nang sabihin ang mga salitang ito, tumahimik ang mga tao sa paligid. Ye Zuan, sino sa tingin mo ang mananalo? Hindi naiwasang magtanong ni Xie Yang. Ang conversion ng katangian ni Sun Xingyu ay bahagyang mas mahusay. Bukod dito, mayroon siyang metal na katangian, kaya malakas ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake. Maliban kung ang karanasan sa pakikipaglaban ni Merong Zhu ay mas malaki kaysa sa kanya, magiging mahirap para sa kanya na manalo. Ipinahayag ni Ye Zuan ang kanyang opinyon. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, depende kung kaninong martial arts attainments ang mas mataas at kung kaninong karanasan sa pakikipaglaban ang mas mayaman. Ang labanang ito ay hindi nagdulot ng malaking kaguluhan. Mabilis ang takbo ng dalawa sa field. Si Sun Xingyu ay patuloy na umaatake gamit ang kanyang ginintoang sword Shi, habang si Merong Zhu ay nagtatanggol sa sarili gamit ang isang malalotes na sword Shi. Pagsabog ng water lotus, sa sandaling ito, biglang kumislap ang mga mata ni Merong Zhu. Bang! Ang bulaklak ng lotus na kanyang pinasabog ay biglang sumabog sa harap ni Sun Xingyu. Hindi mabilang na patak ng tubig ang kinunan sa lahat ng direksyon. Natigilan si Sun Xingyu. Mabilis niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili, ngunit marami pa rin sa kanila ang pumalo sa kanya. Damn it! Sampain si Sun Xingyu sa kanyang puso. Nagulat siya nang makitang ang tunay na chi ni Merong Zhu ay pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng maliliit na sugat na ito, na humahadlang sa daloy ng kanyang tunay na chi. Ang eksenang ito ay nahulog sa mata ng lahat. Napakakakaiba ng katangian ng tubig. Maaaring sumabog ang sword Shi na itinapon. Imposibleng mabantayan. Ang katangiang metal na genuine Shi ay matalas. Hindi nito lubos na masisira ang lotus. Si Sun Xingyu ay nasa problema. Sok. Matatalo ba si Sun Xingyu dito? Nang marinig ni Sun Xingyu ang mapanuksong tawa ng mga tao sa paligid, galit na galit siya. Sino siya? Siya ay isang henyo na nakaunawa sa kasukdulan. Paano siya matatalo sa isang taong mas mababa ang antas ng paglilinang kaysa sa kanya? Higit sa lahat, si Merong Zhu ay isang babae. Lalo siyang nakaramdam ng hiya nito. Bitch, I didn't want to reveal it. You forced me to do this. Sigaw ni Sun Xingyu. Biglang lumiwanag ang mahabang espada sa kamay niya. Habang itinutulak niya ang kanyang mahabang espada, isang gintong bilog na bola ang agad na nasira ang isang water lotus. Ito ay, nagliwanag ang mga mata ng mga eksperto sa labas ng field. Naramdaman nila na ang hakbang na ito ay nalampasan ang larangan ng Tian level martial arts. Ito ay Void God martial arts. Kung ang hakbang na ito ay damapo kay Merong Zhu, tiyak na matusok nito ang kanyang dibdib sa isang iglap. Kaya naman, hindi na nakatiis si Huang Qianyu. Boom! Kabanata 584. Green Light Sword. Si Merong Zhu, na walang oras na mag-react, ay napabuga ng shockwave palabas ng ring. Ha! Natigilan si Sun Xingyu at lumingon kay Huang Qianyu. Tama na, panalo ka sa round na ito. Sabi ni Huang Qianyu, ang round na ito ay hindi isang labanan ng buhay at kamatayan kundi isang labanan ng mga gantimpala. Walang pangangailangan para sa anumang mga casualty. Bukod dito, si Merong Zhu ay nasa listahan ng conversion ni Huang Qianyu. Sayang kung mamatay siya. Humph! Nang marinig ito, pilit na napigilan ni Sun Xingyu ang kanyang emosyon, malamig na ngumuso, at pagkatapos ay lumabas. Merong Zhu, idineklara kong talo ka. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Tanong ni Huang Qianyu. Umiling si Merong Zhu na may hitsura ng awa. Kung walang alam na Hollow God martial arts si Sun Xingyu, nanalo sana siya. Pagkatapos, magkakaroon siya ng Hollow God weapon. Sa kasamaang palad, may trumpo pa ang kalaban niya. Susunod, turn na ni Xie Xiao upang labanan ang isa pang tao na nag-convert ng 65% ng kanyang mga katangian. Medyo matindi ang labanang ito. Para sa kapakanan ng Foe Divine Weapon na iyon, itinaya pa ng Stone Puppet ang buhay nito. Sa wakas, nagawa nitong patalsikan ang kabilang partido palabas ng arena. Hindi man lumapag sa lupa ang kabilang partido, basta tumawid siya sa linya, talo siya. Haha, ako, si Xie Xiao, ay magkakaroon ng Hollow God weapon. Umungol si Xie Xiao.
Ang mga tao sa paligid ay lahat ay may naiinggit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sa mga tuntunin ng lakas, marami ang mas malakas kaysa kay Xie Xiao. Gayunpaman, maswerte si Xie Xiao na nakapasa sa 3 round. Sa huling round, kailangan niyang umasa sa Dragon War Stomp at Earth Splitting Sword ni Ye Zuan para manalo. Kung hindi, natalo siya. Sa makatuwid, kailangan niyang pasalamatan si Ye Zuan. Ang dalawang martial arts na ito ay ibinigay sa kanya ni Ye Zuan. Dahil mababa sila, mabilis niyang natutunan ang mga ito. Ngayon, 2 sa 3 Hollow God weapons ang napanalunan. Sumunod ay ang ikatlong round. Sa huling round, tinalo ni Ye Zuan ang isang henyo na nag-convert ng 70% ng kanyang mga katangian. Sa pagkakataong ito, ang kanyang kalaban ay may katulad na antas. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng karamihan, si Ye Zuan at ang kanyang kalaban ay dumaong sa arena. Aaminin ko talo. Pagkalapag ni Ye Zuan, sumigaw ang kanyang kalaban. Oo naman, kinilabutan ang kabilang partido. Hindi ito maaaring makatulong. Ang lakas ni Ye Zuan ay higit pa sa iba pang mga henyo. Kahit si Sun Xingyo ay maaaring hindi katugma sa kanya. Kung hindi siya umamin ng pagkatalo, maghihintay ba siyang mawalan ng mukha? At least may self-awareness ka. Bahagyang kumulubot ang mga sulok ng bibig ni Ye Zuan. Tila ang ikatlong illusionary divine weapon ay magiging kanya. Maaaring agad na pumatay ng brat na ito ang isang martial artist na may 70% attribute conversion. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat para patayin si Chen Liang. Napaisip si Huang Qianyu habang pinagmamasdan si Ye Zuan na dahan-daang lumakad. Si Chen Liang ay ang silver armored na lalaki mula noon. Ang kanyang conversion na katangian ay umabot na sa 80%, at mayroon din siyang pusong kalahating demonyo. Sa kanyang anyo ng demonyo, ang kanyang lakas ay hindi isang bagay na kayang tiisin ni Ye Zuan. Maliban kung si Ye Zuan ay may virtual divine weapon. Mayroon lamang 2 rehiyon kung saan lumitaw ang isang void divine weapon. Ang Luoxia region na ito ay hindi pa nagkaroon nito, kaya hindi siya dapat magkaroon nito. Sa makatuwid, tiyak na may nangyari kay Chen Liang. Hindi dapat malaman ng Ye Zuan na ito na ang Warlord Branch Hall ay napasok ng Demon Clan. Panipi, napaisip si Huang Qianyu at pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga aksyon ay naging dahilan upang ang lahat ay medyo nataranta. Sa susunod na sandali, naunawaan nila. May nakatingin pala sa langit. Hahaha, not bad, not bad. This time, I have recruited some good seedlings. Here, these are 3 virtual divine weapons. Biglang, isang figure ang bumaba mula sa langit at nag-hover sa harap ng lahat. Isa itong matanda na may puting kilay. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ibinato ang 3 magkaparehong sandata kina Ye Zuan, Xie Xiao, at Sun Xingyo. Virtual divine armas. Nagningning ang mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, mayroong 3 virtual divine weapon sa harap nila. Sa kasamaang palad, hindi sila naglakas loob na lumipat. Kung sino man ang nang-ahas na agawin ng mga ito, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Nagmamadaling nahuli ni Ye Zuan ang virtual divine weapon at sinulyapan ito. Ang longsword ay Katanji tanging ginawa at napakabigat. Ito ay angkop para sa isang tao na gamitin. Alam ni Ye Zuan na ito ay isang void divine weapon, isang mababang uri. Ang Asher Light Sword na ito ay binili kamakailan mula sa Weapon Lord Hall. Ito ay isang lower virtual divine weapon. Kapag nakapasok kayong 3 sa Empty God Realm, magagamit ninyo ang inyong True Chi para alagaan ito. Ito ay hindi mabibili ng halaga. Huwag itong mawala. Nakangiting sabi ng Warlord Hall Elder. Ang virtual divine weapons ay napakahalaga sa mga nasa Spirit Realm. Gayunpaman, para sa mga tao sa kanyang antas, maaari niyang makuha ang marami sa kanila. Nang magsimulang payagan ng mga martial artist ang virtual divine weapons, itinuring nila ang mga ito na parang mga bata. Kahit na nakakuha sila ng middle virtual divine weapon, maaaring hindi nila ito gamitin. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ng lower virtual divine weapons ay mas masahol pa kaysa sa middle virtual divine weapons. Maaaring mapangalagaan ang virtual divine weapons. Hanggat sila ay inalagaan sa loob ng ilang dosenang taon, mas magiging kapaki-pakinabang sila kaysa sa middle virtual divine weapons.
Siyempre, ito ay nakasalalay sa bilis ng pag-aalaga. Kinain ng pag-aalaga ang truth sheet, kaya hindi ito maaaring gawin ng Pelagian. Salamat, kuya. Si Yezuan at ang dalawa pa ay mabilis na yumuko at nagpahayag ng kanilang pasasalamat. Sige, isama na kayong lahat para magparehistro. Lahat kayong mga bagong dating ay sasali muna sa isang lumang grupo at pamumunuan ng isang matandang gwardya. Nang matapos magsalita ang maputing kilay na matanda, sumugod siya sa Battle King Hall. Sige, lahat sumunod sa akin. Sigaw ni Huang Qianyu at pumasok sa Warlord Hall. Lahat ay sumunod na malapit sa kanyang likuran. Nang gumalaw si Yezuan, nakaramdam siya ng masamang tingin. Nilinggan niya ang kanyang ulo at nakita si Sun Xingyu na nakatingin sa kanya na may singkit na mga mata. Ang mga mata ni Sun Xingyu ay napuno ng lamig. Alam ni Yezuan na gustong makipaglaban ni Sun Xingyu sa kanya. Ito ay dahil inakala ng mga tao sa paligid na siya ang una sa mga henyo at si Sun Xingyu ang pangalawa. Napakasimple noon. Don't provoke me. Kung hindi, wala akong pakialam kung sino ka. Ngumuso si Yezuan at sumunod sa likod ni Sun Xingyu. Sa katunayan, noong nag-aaway ang lahat kanina, sinusunod niya ang kanilang mga konstitusyon. Dati, ginamit ng Silver Armored na lalaki ang puso ng kalahating demonyo para pinin siya. Ang ibang mga grupo ay maaaring may mga kalahating demonyo rin, kaya kinailangan niyang obserbahan ang mga ito upang makita kung sino ang may mas magandang konstitusyon. Gayunpaman, wala siyang natuklasan dahil marami sa kanila ang umami ng pagkatalo. Bukod dito, hanggat sadyang itinago nila ito, mahihirapan silang hanapin. Marahil ay hindi maraming kalahating demonyo ang nakalusot sa Warlord Hall, ngunit dapat nilang hanapin ako. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala na tuluyan nang nakapasok ang Warlord Hall. Kung hindi, siya ay nahuli at pinilit na kainin ang puso ng kalahating demonyo. Bakit nila gagawin ito? Mahigit 60 katao ang sumunod sa likod ni Huang Qianyu at dumating sa isang maliit na bulwagan. Nagparehistro sila at nakatanggap ng ilang set ng damit at iba pang sari-sari na gamit. Susunod, kailangan nilang hintayin ang maliliit na grupo sa Warlord Hall na pumili ng kanilang mga miyembro. Yezuan, kasama ka sa grupo ko. Biglang sumigaw si Huang Qianyu. Ano? Akala ni Yezuan ay nagkamali siya nang narinig. Pinipili siya ni Huang Qianyu. Ito, tumigil sandali si Yezuan. Inutusan ng mga nakatataas na ikaw at si Sun Xingyu ay hindi ipapadala sa main hall. Sa halip, ikaw ay aayusin sa gilid ng mga pasilyo. Sabi ni Huang Qianyu. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kabanata 585. Kalaliman ng lupa. Ito ba ay dahil bihira lang na lumitaw ang isang henyo na tulad ko? Gusto ba talaga nila akong alagaan, o gusto nila akong panatilihin at maghintay ng pagkakataon na gawin akong kalahating demonyo? Tanong ni Yezuan sa sarili. Saglit siyang nag-alinlangan bago tumanggo sa huli. Ito ay dahil alam niyang kung maraming demonyo ang nakalusot, maaaring atakihin siya sa kanyang pagpunta sa main hall. Kung nangyari iyon, mahihirapan siya. Kaya naman, gusto niyang tingnan muna. Sa karamihan, maaari lang siyang umalis. Nagpunta si Huang Qianyu upang magparehistro. Pagkatapos, naging miyembro ng team niya si Yezuan. Sige, miyembro ka na ng team ko. Dalubhasa ang team ko sa paglabas para magsagawa ng mga misyon at makakuha ng merit points. Dapat kang umangkop sa kapaligiran sa loob ng ilang araw. Pagkaraan ng ilang sandali, ilalabas kita upang magsagawa ng mga misyon. Panipi. Pagkatapos magsalita ni Huang Qianyu, dinala niya si Yezuan sa tirahan ng kanyang team. Sa Warlord Palace, ang isang team ay karaniwang may 5 tao. Siyempre, mayroon ding 7 hanggang 8 tao. Ang koponan ni Huang Qianyu ay mayroon lamang 4 na tao. Kasama si Yezuan, mayroong 5 tao. Dinala niya si Yezuan sa kanyang tirahan. Si Yezuan at ang iba pang 3 miyembro ng koponan ay naging pamilyar sa isa't isa. Pagkatapos, nakahanap sila ng tirahan na matutuluyan. Hindi ko alam kung si Huang Qianyu ay isang kalahating demonyo. Mas mabuting mag-ingat. Paalala ni Yezuan sa kanyang sarili sa kanyang puso. Pagkatapos, nagpalit siya ng kanyang silver armor at umalis sa kanyang tirahan. Bigla niyang naalala na ang kanyang reward ay hindi lang ang Azure Light Sword. Maaari rin siyang pumunta sa Martial Arts Hall para kumuha ng 2 Void God Martial Arts.
Sa daan, nakatagpo siya ng maraming Warlord Palace Guards. Ang mga Warlord Palace Guard na ito ay hindi mahina. Ang silver armor ay nangangahulugan na sila ay mga ordinaryong Palace Guards. Ang mga gintong baluti ay nangangahulugan na sila ay mga pinuno ng pangkat. Ang itim na armor ay nangangahulugan na sila ay nasa tuktok ng spirit stage. Ngayong nakuha na ni Yezuan ang Asher Light Sword, dapat niyang labanan ng mga pinuno ng squad kung lalabas siya ng todo. Siyempre, tinutukoy nito ang mga ordinaryong tao at hindi ang mga demonyo. Hindi nagtagal, nakarating na siya sa Martial Arts Hall. Hoy, ikaw ba? Pagkapasok ni Yezuan, narinig niya ang isang pamilyar na boses. Lumingon siya at nakita niyang isa itong matanda na may puting kilay. Siya ang elder ng Battle Emperor Hall na nagbigay sa kanya ng Hollow Divine Weapon. Greetings Elder, nandito ako para tumanggap ng 2 Void God Martial Arts. Magalang na sabi ni Yezuan. Alam ko, mayroon kang Earth Element. Pumunta ka sa 5th Zone at pumili para sa iyong sarili. Ibigay mo lang sa akin ang numero ng kahit anong gusto mo. Sabi ni Elder Baimei. Ang 5th District ng Martial Arts Hall ay nag-imbak ng Earth Attribute Void God Martial Arts. Siyempre, mayroon ding Heaven Level Martial Arts, ngunit hindi interesado si Yezuan sa kanila sa ngayon. Sandali lang anak. Nang malapit nang umalis si Yezuan, biglang tinawag siya ni Elder Baimei. Lumingon si Yezuan. Anak, naintindihan mo na ang tumibok na pulso ng mundo at ang Pulse Guard, tama ba? Tanong ni Elder Whitebrows. Oo, Senyor. Tumango si Yezuan. Kung gusto mong maunawaan ang higit pang mga ultimacies, pumunta at kunin ang Emperor Dragon Fist at ang Martial Dragon Movement Technique. Sabi ni Elder Baimei. Tumigil sandali si Yezuan. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Elder Baimei. Ang kanyang tumibok na pulse ng mundo ay talagang naintindihan mula sa Martial Dragon Stomp. Senyor, anong ultimacies ang maiintindihan ko sa 2 martial arts na ito? Nagtataka na tanong ni Yezuan. Ang 2 martial arts na ito ay nakuha mula sa Main Palace. Sinasabing naintindihan ng isang eksperto ang Strength Ultimacy of the Earth Ultimacy batay sa Emperor Dragon Fist. Tulad ng para sa Martial Dragon Movement Technique, mayroong isang precedent para sa pag-unawa sa Underground Movement Technique. Paliwanag ni Elder Baimei. Lakas, Underground Movement Technique. Hindi gaanong alam ni Yezuan ang tungkol sa ultimacies. Hindi niya alam ang tungkol sa Earth Element. Kaya naman, mabilis niyang tinanong, Senyor, ano ang mga epekto ng 2 ultimacies na ito? Ang Strength Ultimacy, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay maaaring magpalaki ng iyong lakas ng paputok. Para naman sa Underground Movement Technique Ultimacy, maaari nitong mapataas ang iyong bilis sa pagtakbo sa lupa. Kung naiintindihan mo ito ng malalim, maaari mo ring maunawaan ang pangalawang antas ng Underground Movement Technique, pag-urong ng Earth. Ito ay isang makadiyos na kasanayan na makapagbibigay daan sa iyo na makalusot sa lupa at makakilos ng napakabilis. Ito ay ilang beses na mas mabilis kaysa sa Imperial Air Flight. Sabi ni Elder Baimei. Matapos marinig ito, ang mga mata ni Yezuan ay napuno na ng mga bituin. Ang ikalawang antas ng Underground Movement Technique ay nagbigay daan sa kanya na makagalaw ng maraming beses ng mas mabilis kaysa sa Imperial Air Flight. Sa hinaharap, malaya siyang makapaglakbay. Para sa ikalawang antas ng Ultimacy, talagang kilala rin ni Yezuan ang isa. Iyon ay ang Pulse Guard. Ang Branch Ultimacy ay tinawag ding pangalawang antas ng Ultimacy. Senyor, wala na bang Gravity Ultimacy? Mabilis na tanong ni Yezuan. Oh, tama, nandyan din ang Gravity Ultimacy. Gayunpaman, wala pa akong narinig na sinuman ang nakakaunawa sa Ultimacy na ito. Nabalitaan ko lang na ang Ultimacy na ito ay maaaring pilitin ng isang tao sa lupa. Humalaklak si Elder Baimei at sinabing, pag-isipan mo ito. Kung naiintindihan mo ang Earth Pulse Guard, Underground Movement Technique, Gravity Ultimacy, at Strength Ultimacy, sino ang makakalaban mo sa hinaharap? Sinunod ni Yezuan ang kanyang mga salita at naisip ang isang eksena sa kanyang isipan. Habang iniisip niya iyon ay lalo siyang nasasabik. Kung naiintindihan niya ang 4 na ultimacies na ito, siya ang tatawag ng mga shot sa lupa sa hinaharap.
Hindi, kahit na may lumilipad sa himpapawid, magagawa niyang pilitin silang pababain. Haha, kaya pakiramdam ko ang Earth Element Spirit ang pinakamakapangyarihang uri. Tumingin si Elder Bai Mei kay Ye Zuan at tumawa. Senior, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa mga ultimacies ng iba pang mga elemento? Biglang naging interesado si Ye Zuan at mabilis na nagtanong. Oo naman, pero isa lang akong ordinaryong Void God Realm Cultivator. Wala akong masyadong alam. Huminto si Elder Bai Mei at sinabing, alam mo na ang tungkol sa Metal Element Midas Touch. Bukod doon, mayroon ding Metal Defense. Ang Metal Defense na ito ay ang pangalawang antas ng ultimacy ng Midas Touch. Ito ay nakakapagpadikit ng gintong baluti sa paligid ng katawan para sa pagtatanggol. Ang gintong baluti na ito ay hindi masisira. Ang Wood Element ay rapid healing. Mayroon ding Death Withering. Ang una ay nakakapagpagaling ng mga sugat, habang ang huli ay ginagamit para sa pag-atake. Kung sino man ang magsipilyo nito, ang kanilang katawan ay mabilis na malalanta. Ito ay mas epektibo kaysa sa normal na Wood Element True Chi. The Water Element is Stakang Waves Ultimacy. Ito ay kapareho ng iyong Strength Ultimacy. Bukod doon, mayroon ding Binding of Water. Gumagamit ito ng True Chi para igapos ang kalaban at pabagalin ang kanilang mga galaw. Ang Fire Element ay Inextinguishable Flames. Ito ay ang pagpapahusay ng pag-atake ng Fire Element. Gayunpaman, ang apoy na ito ay napakahirap patayin at napakahirap harapin. Bukod doon, mayroon ding Fire Rebirth Ultimacy. Ito ay katulad ng Wood Element Rapid Healing, ngunit hindi nito kayang pagalingin ang iba. Tungkol sa Earth Element, mayroong Earth Pulse Guard, Strength Ultimacy, Gravity Ultimacy, at Underground Movement Technique. Ito ang mga ultimacies na alam ko. Siyempre, maaaring may iba pa, ngunit wala akong narinig tungkol sa kanila. Si Ye Zuan ay nalubog na sa kaalaman. Hindi niya inaasahan na ang 5 elemento ay magkakaroon ng napakaraming ultimacies. Bukod dito, ang kanyang Earth Element Ultimacy ay tila may pinakamaraming. Gayunpaman, sinabi rin ni Elder Bai Mei na ito lamang ang mga ultimacies na alam niya. Baka marami pang ultimacies na hindi niya alam. Sa anumang kaso, ito ay kahangahangang. Kabanata 586. Paghanap, yelo, apoy, hangin. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata at nagtanong, hindi lahat ay may ganitong mga katangian, tama ba? Oo, lahat ay may normal na 5 elemento. Ang mga katangiang ito ay isa sa 1,000,000 at napakalakas. Ang ice at flame ay ang pagpapalakas ng tubig at apoy. Mayroon silang parehong mga katangian ng tubig at apoy. Tumango ang mapuputing kilay. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng inspirasyon si Ye Zuan. Ice and flame. Dahil dito naisip niya ang dalawang tao, si Song Suijing at Adjudicator Song. Ang yin-yang dual life body. Maaaring ito ay yelo at apoy. Naalala ni Ye Zuan na nang pumasok siya sa cultivation room nilang dalawa, naramdaman niya ang lamig ng yelo at nakakapasong init. Hindi kakaiba na mainit ito, ngunit ang Song Suijing ay hindi tubig, ngunit yelo. So ganyan yan. Naintindihan kaagad ni Ye Zuan. Sa kasamaang palad, nawala si Adjudicator Song at Song Suijing. Si Ye Zuan ay gumugol ng kalahating taon sa paghahanap sa kanila, ngunit hindi pa rin niya sila mahanap. Gayunpaman, naunawaan ni Ye Zuan na hindi sila patay. Malamang sila ay pinili ng isang dalubhasa sa kanilang paglalakbay at ibinalik upang alagaan. Ito ay dahil nagbigay si Ye Zuan ng isang pares ng hikaw kay Song Suijing. Bagamat wala itong epektong negel iligtas buhay, malalaman niya kung may nangyari kay Song Suijing. Okay, walang silbi na malaman mo ito ngayon. Masyadong kakaunti ang mga taong nakaintindi ng malalim sa spirit stage. Dapat kang pumunta at pumili ng Nihility God Martial Art. Ikan-away ng matanda na maputi ang kilay. Ang spirit stage na sinasabi niya ay hindi kasama ang mga nakarating sa peak ng spirit stage na may 100 points. Ang tinutukoy niya ay ang mga hindi umabot ng 100 puntos sa kanilang conversion ng katangian. Oo, Senior. Tumango si Ye Zuan at agad na pumasok sa 5th area ng Martial Arts Hall. May mga tambak ng Earth Attribute Martial Arts dito. Matapos mag-browse ng ilang sandali, napagtanto niya na napakakaunting Earth Attribute Martial Arts. 12 lang sila, sapat na para punan ang isang bookshelf.
Ang earth, wood, at water attributes ay medyo bihira, kaya natural na mas kaunti ang martial arts. Napatingin si Ye Zuan sa bookshelf at natagpuan ang Emperor Dragon Fist at Martial Dragon Movement Technique na binanggit ng matanda na may puting kilay. Agad niya itong inilabas. Oo naman, wala silang laman. Senior, nakapili na ako. Naglakad si Ye Zuan sa pasukan ng Martial Arts Hall at sinabi sa matanda na may puting kilay. Sumulyap sa kanila ang mapuputing kilay na matanda at sinabing, maghanap ka na ng kwarto. May magbibigay sa iyo ng 2 martial arts mamaya. Tandaan mo, bawal kang kopyahin ang mga ito, at bawal kang ituro sa iba. Kapag natuklasan, papatayin ka agad. Oo, tumango si Ye Zuan at nakakita ng bakanting silid sa unang palapag ng Martial Arts Hall. Hindi nagtagal, isang gwardya ng palasyo ang nagdala ng 2 martial arts. Sila ay ang Emperor Dragon Fist at ang Dragon Martial Movement Technique. Bagamat ang 2 martial arts technique na ito ay kinopya, kailangan pa ring isaulo ni Ye Zuan ang mga ito, kung sakali. Kamakailan, nang pumatay ng mga tao si Ye Zuan, ang bilang ng martial arts na nakuha niya ay nabawasan. Ito ay dahil ang mga taong ito ay kabisado silang lahat sa kanilang isipan. Kung kinopya niya ito at papatayin, magkakalat ang martial arts. Kahit na may magtanong sa kanila, maaari nilang ibunyag ito kaagad. Gayunpaman, mayroon ding mga may moral na integridad na mas gugustuhin pang mamatay kaysa aminin ito at hindi man lang banggitin. Gayunpaman, hindi ito mahalaga kay Ye Zuan. Kaagad, kinopya niya ang 2 martial arts technique sa engulfing system at sinimulan niyang pag-aralan ang mga ito. Ding! Natutunan ng host ang Emperor Dragon Fist. Ang kasalukuyang kahusayan ay 10%. Ding! Natutunan ng host ang Dragon Martial Movement Technique. Ang kasalukuyang kahusayan ay 10%. Matagal nang hindi natutunan ni Ye Zuan ang anumang bagong martial arts. Ang Sword of Earth Fisher at Dragon War Stomp na ginamit niya dati ay binili noong siya ay nasa Heavenly Pulse Realm. Ang Sword of Earth Fisher at Dragon War Stomp ay napakalakas matapos magsanib sa Earth Pulse. Gayunpaman, hindi sila sapat sa isang lugar kung saan nagtitipon ang mga henyo. Ngayong mayroon na siyang Dragon Martial Movement Technique, ang lakas ng pakikipaglaban ni Ye Zuan ay tumaas ng isa pang antas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang Void God Martial Arts Technique. Pagkatapos, nanatili siya sa kwarto ng kalahating araw bago siya umalis. Ito ang Battle King Hall. Bagamat side hall lang ito, masyadong malaki ang main hall. Ang lahat ng mga gusali ay nasa loob, kabilang ang larangan ng martial arts. Pumunta si Ye Zuan sa martial arts field at nagsimulang magsanay ng Emperor Dragon Fist at Dragon Martial Movement Technique. Dati, mabilis na umunlad ang Sword of Earth Fisher dahil isa lang itong heaven-level martial arts technique. Bukod dito, pinahusay ito ng Sword Saint Bloodline. Ngayon, ang Emperor Dragon Fist ay hindi magiging ganoon kabilis. Gayunpaman, mayroon pa ring Fist Emperor Bloodline si Ye Zuan, na nagpapataas ng kanyang pangunawa ng 30%. Nakahanap si Ye Zuan ng isang sulok at nagsimulang magsanay ng Emperor Dragon Fist. Nagpakawala siya ng isang fist strike, at ang kanyang earth type na true energy ay naging isang makalangit na dragon na bumaril pasulong. Ang paglipat na ito ay naglalaman din ng kapangyarihan ng pangalawang pagkakasunod-sunod ng tumibok na pulso ng mundo. Napaka-praktikal ng Earth Pulse. Maaari itong gamitin sa anumang martial arts technique, kabilang ang Dragon Martial Movement Technique. Sa kasalukuyan, ang 2 martial arts na ito ay nasa 10% lamang. Gayunpaman, nang ang Dragon Martial Movement Technique ay pinagsama sa Earth Pulse, ang kapangyarihan nito ay maihahambing sa Dragon War 10 Steps. Ito ay karapat-dapat na maging isang Void God Martial Arts Technique. Ding! Tumaas ang kahusayan ni Emperor Dragon Fist. Ang kasalukuyang kahusayan ay 20%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Dragon Martial Movement Technique. Ang kasalukuyang kahusayan ay 20%. Ding! Tumaas ang kahusayan ni Emperor Dragon Fist. Ang kasalukuyang kahusayan ay 30%. Ding! Tumaas ang kahusayan ng Dragon Martial Movement Technique. Ang kasalukuyang kahusayan ay 30%. Ding! Tumaas ang kahusayan ni Emperor Dragon Fist.
Ang kasalukuyang kahusayan ay 40%. Nanatili si Yezuan sa larangan ng martial arts ng isang buong araw at sa wakas ay nadagdagan ang kahusayan ng dalawang martial arts na ito sa 30% pataas. Ang kahusayan ni Emperor Dragon Fist ay 40% at ang kapangyarihan nito ay pambihira. Buti na lang at nasa maliit na kwarto siya sa martial arts field at walang nakakita sa kanya. Kung ang iba ay nakakita sa kanya na nagsasanay ng dalawang Void God martial arts sa isang araw at nadaragdagan ang kanyang kahusayan sa ganoong mataas na antas, sila ay matatakot ng kalahating kamatayan. Kahit na ang isang eksperto sa Void God realm ay mangangailangan ng hindi bababa sa isang buwan upang matuto ng Void God martial arts. Kung nais nilang madagdagan ang kanilang kasanayan, kakailanganin nilang mag-ipon sa loob ng mahabang panahon, patuloy na nagsasanay at nakikipaglaban. Gayunpaman, maaaring maabot ni Yezuan ang napakataas na antas sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Pagkatapos noon, masigasig na nagsanay si Yezuan araw at gabi. Sa ikatlong araw pagkatapos niyang sumali sa Warlord Palace at maging Palace Guard, may kumatok sa pinto ng training room. Sa sandaling ito, ang Emperor Dragon Fist ni Yezuan ay umabot na sa 60% proficiency, habang ang kanyang Dragon Martial Movement Technique ay nasa 40% proficiency. Dahil hindi sapat ang kanyang kaharian, hindi maabot ng Emperor Dragon Fist ang 70% proficiency. Kailangan niyang maghintay hanggang sa marating niya ang Void God Realm. Binuksan ni Yezuan ang pinto at nakita ang kanyang kapitan, si Huang Qianyu, na nakatayo sa labas. Kapitan, bati ni Yezuan. Balita ko nag-training ka pala nitong mga nakaraang araw. Tanong ni Huang Qianyu. Oo, tumango si Yezuan. Nagsasanay siya nitong mga nakaraang araw. Walang duda tungkol dito. Very good. Then go back and prepare. Lalabas na kayo for a mission in a while. Si Huang Qianyu ay lubos na nasisiyahan. Nang marinig ito ni Yezuan, nagliwanag ang kanyang mga mata at nagtanong, anong misyon ito? Pukse ng isang grupo ng mga bandido. Talamak na sila kamakailan at nagnanakaw ng mga bahay. Mayroon silang pinuno na nasa tuktok ng spirit stage. Sagot ni Huang Qianyu. Kabanata 587. Mga tulisan. Ang peak ng spirit stage ay kumakatawan sa isang dalubhasa na may attribute conversion rate na 100. Kailangan lang nilang maunawaan ang malalim upang makapasok sa Nihility God Realm. Tugatog ng yugto ng espiritu. Para lang ba sa team namin? Gulat na sabi ni Yezuan. Tama, wala kang dapat ikabahala. Kami ang mga elite ng Warlord Palace. Kung hindi man lang natin ito kakayanin, baka mag-impake na tayo at umuwi na. Walang pakialam na sabi ni Huang Qianyu. Sa katunayan, sino sila? Sila ang mga elite ng Warlord Palace. Sige, maghahanda ako. Tumango si Yezuan. Gayunpaman, hindi niya kailangang maghanda ng anuman. Bagamat ilang beses na siyang nag-all-nighter, puno pa rin siya ng lakas. Sa bloodline ng Sacred Tree of Life, hindi na niya kailangang magpahinga. Then wait for me at the entrance. Pagkatapos magsalita ni Huang Qianyu, umalis na siya. Bumalik din si Yezuan upang maligo at nagtipon sa pasukan ng palasyo ng sangay. Ito ang kanyang unang misyon. Ito rin ang kanyang unang palabas pagkatapos matuto ng Neo Martial Arts. Hindi maiwasang ma-excite siya. Bago lumabas si Huang Qianyu, si Yezuan, na nagbabantay sa labas ng Branch Palace, ay nakakita ng isang kakilala. Ito ay ang Stone Puppet. Hoy, Yezuan, gagawa ka rin ng misyon. Lumapit ang Stone Puppet, na nakasuot ng silver armor, at nakangiting sinabi. Oo, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingin sa Stone Puppet. Bagamat kabilang sila sa iisang paksayon, nagbabantay pa rin si Yezuan laban sa lahat. Pagkatapos ng lahat, mayroong usapin ng half-goblin. Ang mga half-goblin at mga tao ay mga mortal na kaaway. Hindi niya alam kung ang Stone Puppet ay tao o half-goblin. May gagawin din akong misyon para sirain ang pugad ng Sacred Beast. Ikaw naman, tanong ng Stone Puppet, pugad ng tulisan. Matapat na sagot ni Yezuan. Nagliwanag ang mga mata ng Stone Puppet, magandang trabaho iyon. Mas mayaman ang mga tulisan kaysa Sacred Beasts. Totoo yun, ngunit ito ay mapanganib din. Ang pinuno ng bandido ay nasa tuktok ng stage ng espiritu, sabi ni Yezuan.
Sa pagitan ng mga tao at sacred beasts ng parehong antas, ang mga tao ay mas mapanganib. Hindi pinabulaanan ng stone puppet. Sa oras na ito, 3 pang tao ang lumabas sa bulwagan. Nang makita sila ng stone puppet, agad niyang sinabi, Yezuan, mag-ingat, aalis na ako. Sige, ingat ka din. Tumango si Yezuan. Ang Shishao ay sumali rin sa isang maliit na pangkat at ngayon ay nagsasagawa ng isang misyon kasama ang 3 pang miyembro. Ang pinuno ng maliit na pangkat na ito ay binigyan ng kakaibang tingin si Yezuan at pagkatapos ay nagmamadaling umalis kasama ang kanyang koponan. Hindi nagtagal, lumabas din si Huang Qianyu kasama ang 2 miyembro. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Naalala niya na si Huang Qianyu ay may kabuuang 3 miyembro. Hindi kaya nag-apply siya ng leave. Captain, tayong 4 lang. Nagtatakang tanong ni Yezuan. Tama. Ang isa sa kanila ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa kanyang martial arts at kailangang ipagpatuloy ang paglilinang. Hindi siya sasali sa misyong ito. Pagkatapos magsalita ni Huang Qianyu, naglabas siya ng isang piraso ng pergamino mula sa kanyang universe ring at sinabing, mayroong mahigit 300 tao sa bandit lair na ito. Kahit na ang pinakamahina na tao ay na-convert ang kalahati ng kanilang mga katangian. May 3 pinuno. Ang isa sa kanila ay nasa tuktok ng spirit stage, habang ang 2 pa ay na-convert ang 70% ng kanilang mga katangian. Ang gantimpala para sa misyong ito ay 3,000 merit points. Sisirain natin ito pagdating ng panahon. Panipi, ang 3,000 merit points ay hindi isang mababang gantimpala. Pinakamahalaga, ito ay isang bandit lair. Nagkaroon ng maraming tubo. Nagtanong-tanong si Yezuan nang dumaan siya. Ang isang Void God weapon ay nangangailangan ng 50,000 merit points. Ang isang Void God level martial art ay nangangailangan ng 10,000 merit points. Gayunpaman, huwag kalimutan na ang reward na ito ay para sa buong team. Pagdating ng panahon, sisirain nila ito. Hindi na nagtanong pa si Yezuan. Sumunod na lang siya. Fair na, nag-utos si Huang Qianyu at tumakbo sa isang tiyak na direksyon. Si Yezuan at ang 2 pang miyembro ay malapit na sumunod sa likuran. Yezuan, mukhang ginagamit mo ang martial dragon movement technique, tama? Nasanay ka na ba? Ngumiti ang isa sa mga miyembro kay Yezuan. Oo, sa wakas nakabisado ko ito pagkatapos ng 4 na araw. Tumango si Yezuan. Nakita na niya ang taong ito dati. Ang kanyang pangalan ay Zhuhua Iron, at na-convert niya ang 85% ng kanyang mga katangian. Mahigit 10 taon na siyang sumali sa Warlord Palace. Ipinagpalit din niya ang kanyang merit points para sa isang Void God martial art. Gayunpaman, dahil sa kanyang kakulangan sa kakayahan, hindi niya nadagdagan ang kanyang kasanayan. Naiinggit siyang tumingin kay Yezuan at sinabing, ang henyo ay isang henyo. Sai, iniisip ko kung kailan ko mauunawaan ang lalim. Old Joe, bakit ka nagmamadali? Hindi pa huli para intindihin mo ito pagkatapos mong marating ang rurok ng spirit stage. Sabi ng isa pang miyembro na tinawag na Pangbo. Totoo iyon. Kung mayroon akong sapat na kakayahan, mauunawaan ko ito sa lalong madaling panahon. Kung wala akong sapat na kakayahan, ako ay maiipit sa tuktok ng yugto ng espiritu. Tumango si Zhuhua Iron. Si Huang Qianyu, na nangunguna sa daan, ay nanatiling tahimik. Sa sandaling ito, may binabalak siya sa kanyang isipan. Halimbawa, kung kailan i-convert si Yezuan. Si Yezuan ay nakakuha ng Void God weapon at ang kanyang lakas ay tumaas ng husto. Tinansya niya na mapipigilan lang niya si Yezuan sa maikling panahon. Pagkatapos noon, wala siyang tiwala sa pagsugpo kay Yezuan. Sa makatuwid, kinailangan niyang i-convert si Yezuan. Kinailangan niyang gawing half-fin si Yezuan at gawin siyang isa sa kanila. 2 araw lang ang layo ng pugad ng bandidong ito sa Branch Palace. Dati, hindi ito talamak at naitago ng mabuti. Sa makatuwid, walang mga misyon. Si Yezuan at ang 3 pang tatlo ay gumugol ng 2 araw upang makarating sa pugad ng bandido. Sa sandaling ito, pinag-uusapan nila ang mga kontra sa langit. Yezuan, Zhuhua Iron, haharapin ninyong 2 ang maliliit. Pangbo, ipauubaya ko sa inyo ang pangalawa at pangatlong pinuno. Haharapin ko ang unang pinuno. May problema ka ba dyan? Sabi ni Huang Qianyu. Natigilan si Yezuan. Ang mukhang,
Ordinaryong pangbo na ito ay talagang haad lang sa dalawang lider na nag-convert ng 70% ng kanilang mga katangian. Huwag kang magtaka, si Pangbo ay nakakuha ng Void God Weapon noong siya ay nasa misyon na mag-isa. Ang kanyang lakas ay pangalawa lamang sa pinuno. Tumawa si Johua Iron. Sa paliwanag na ito, naintindihan din ni Yezuan. Ang isang Void God Weapon ay sapat na upang madagdagan ang kanyang lakas. Bukod dito, mayroon ding Void God Martial Arts si Pangbo. Hindi naman siya nahirapan na pigilan silang dalawa. Kung ganun, tara na. Kung may pressure, mabilis kang umatras. Mas mahalaga ang manatiling buhay. Sabi ni Huang Qianyu, naiintindihan. Tumanggo si Yezuan at ang dalawa pa. Patayin. Sa sandaling bumagsak ang boses ni Huang Qianyu, mabilis na bumaba ang apat sa kanila. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang mga bandido sa ibaba ay tinatangkilik ang mga delicacy. Ang ilan sa kanila ay nagsasagawa pa ng mga ehersisyo ng piston sa harap ng lahat. Naging masaya sila. Tinansya niya na maaari niyang makamit ang isa pang tagumpay sa pagkakataong ito. Yezuan, mag-ingat ka. Paalala ni Johua Iron. Pagkatapos, humiwalay siya kay Yezuan at dumaong sa isang lugar kung saan marami pang bandido. Ginamit ni Yezuan ang kanyang True Chi upang pabilisin ang kanyang bilis at mabilis na lumapag sa lupa. Kasabay nito, ginamit din niya ang Earth's Pulse. Sa isang iglap, mahigit 10 mas mahihinang bandido ang napatay. Tumigil ang mga bandido sa kanilang ginagawa at tumingin kay Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita nila si Yezuan na nagsimulang pumatay ng mga tao. Noon lang nila napagtanto ang nangyayari. Atake ng kaaway. Sa sandaling ito, inilabas na ni Yezuan ang kanyang Void God Weapon, ang Asher Light Sword, at isinagawa ang Demon God Transformation. Ang lahat ng ito ay mga bandido na nakagawa ng lahat ng uri ng krimen. Walang magpapakita ng awa sa kanila. Kabanata 588. Sa buwatan, bagamat natutunan ni Yezuan ang Emperor Dragon's Fist, hindi pa rin siya sumuko sa isang kapaki-pakinabang na martial art tulad ng Earth-splitting sword. Gayunpaman, maaari niyang iretiro ang Dragon Warrior Stomp. Pagkatapos ng lahat, ang Martial Dragon Movement Technique ay maaari ding isama sa Throbbing Pulse of the Earth. Emperor Dragon Feast, Earth Shatter Sword. Si Yezuan ay nakatayo doon. Wala pang 10 segundo, nakapatay na siya ng 12 mga bandido. Ang mga bandidong ito ay may iba't ibang lakas, at ang mga mahihina ay mayroon lamang 50% ng kanilang mga katangian, habang ang mga mas malakas ay mayroong 70%. Gayunpaman, walang sino man ang maaaring tumanggap ng isang suntok mula sa kanya. Nang makita ng mga bandido na kara-rating lang ang katapangan ni Yezuan, natakot sila sa kanilang talino at biglang tumakas. Mabilis na nilinis ni Yezuan ang mga bangkay sa lupa at nilamon ang lahat. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 63 puntos. Sa pagtaas ng kaharian, ang lakas ni Yezuan ay tumaas. Sa isang bandidong pugad, ang pinakamayaman ay tiyak na ang mga pinuno. Hindi ako papayag na kunin nila ang pagnanakaw. Sumulyap si Yezuan kay Johua Iron at nakitang hindi siya nakakaramdam ng matinding pressure, kaya mabilis siyang lumipad patungo kina Huang Qianyu at Pangbo. Hindi masasabing ninanakaw niya ang kredito. Pagkatapos ng lahat, sila ay isang maliit na koponan at dapat magtulungan sa isa't isa. Si Yezuan ay talagang napakalakas. Natigilan si Johua Iron nang makita niyang tumakas si Yezuan. Sa puntong ito, ilang dosenang bandido pa lang ang napatay niya. Ang 3 pinuno ng mga bandido ay pawang nakatira sa tuktok ng bundok. Mabilis na lumipad si Yezuan. Bago siya makalapit ay may nakita siyang ilang figure. Gayunpaman, ang mga numerong ito ay hindi nakikipaglaban. Sa halip, nagtipon sila at tila nag-uusap. Anong nangyayari? Mabilis na huminto si Yezuan. Nakita niya sina Huang Qianyu at Pangbo na nakikipag-usap sa 3 lalaki. Parang magkakilala sila, mga ahas at daga sa iisang pugad. Ang ideyang ito ay pumasok sa isip ni Yezuan, ngunit sa susunod na sandali, iba ang naisip niya. Mga kalahating demonyo, hindi kaya ang 3 pinuno ay matagal nang naging kalahating demonyo? Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Siyempre, hula lang yon. Maaring nakipagsabuatan si Huang Qianyu sa kanilang 3. Leader, tutulungan kita.
Saglit na nagmuni-muni si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay malakas na sumigaw at sumugod. Ano? Ang bilis mong dumating. Narinig ito ni Huang Tianyu at walang pag-aalinlangan na sumalakay. Sabay sabi sa mahinang boses, kayong tatlo, bilisan mo na at umalis. Hindi niya inaasahan na darating si Yezuan para tumulong sa wala pang kalahating minuto. Bang! 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 Sa isang kisap mata, si Huang Tianyu at Pang Bo ay nagsimulang magpakita ng palabas kasama ang tatlong pinuno. Bagamat tila mahigpit ang labanan, talagang iniwasan nila ang mga mahahalagang puntos. Kung hindi dahil sa kahangahangang pangitain ni Yezuan at pagkakita sa eksenang iyon, baka nalinlang siya ng mga ito. Bagaman hindi ako sigurado, sila na. Nagpatuloy si Yezuan. Alam niya na ang kanyang kakayahan ay nakakuha ng atensyon ng Demon Race. Talagang gusto siya ng Demon Race na i-convert siya, kaya hindi siya nag-aalala na atakihin siya ni Huang Tianyu. Hanggat maaari niyang alisin ang tatlong ito at makuha ang interspatial ring, ang kanyang cultivation days ay maaaring madagdagan muli. Damn it, Otres na tayo. Nagdilim ang mukha ng unang guro at mabilis siyang umatras. Humabol si Huang Tianyu, ngunit kumikilos lamang siya. Tutal, kalahating demonyo silang tatlo at kakampi niya. Huwag mo nang isipin na umalis ka. Sumugod si Yezuan at marahas na umatake. Umalis ka sa harap ko, brat. Sinuntok ng Third Master si Yezuan. Isang anino ng gininto ang kamao ang lumipad patungo kay Yezuan. Ay hindi, nagdilim ang mukha ni Huang Tianyu. Nakalimutan niyang sabihin sa tatlo na si Yezuan ay isang henyo sa listahan ng conversion. Ang conversion ng katangian ng Third Master ay umabot sa 70%, na 30% na mas mataas kaysa kay Yezuan. Ang kanyang pag-atake ay sapat na upang patayin ang isang martial artist na may 80% attribute conversion. Ngunit si Yezuan ba ay isang ordinaryong tao? Emperor Dragon Feast. Nagkataon, si Yezuan ay mayroon ding feast type na martial art. Bang! Nagbanggaan ang dalawang malaking anino ng kamao at agad na sumabog. Kahit na mas mababa ang God Realm ni Yezuan, ang kanyang Emperor Dragon Fist ay isang Void God level martial art. Bukod dito, ito ay nasa 60% at pinahusay ng bloodline ng King of Fighters. Para naman sa martial art ng kalaban, isa rin itong Void God level martial art. Gayunpaman, ito ay marahil lamang sa 20 hanggang 30%. Magaling na itong makapag-drawing. Ang galing talaga ng brat na to. Mukhang kailangan ko siyang i-convert ng mabilis. Kung hindi siya pumayag, lakas lang ang gamit ko. Kumislap ang mga mata ni Huang Tianyu. Ang pag-convert sa isang shifter ay talagang isang misyon. Hanggat nagtagumpay siya, makakakuha siya ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ng paglilinang. Kung magtagumpay siya, maaari niyang linangin ang lahat hanggang sa tuktok ng spirit stage. Gayunpaman, kailangan muna niyang harapin ang kasalukuyang problema. Kapitan, kapatid na Pang Bo, ang tatlong taong ito ay puno ng kasamaan. Hindi natin sila maaaring pabayaan. Sigaw ni Yezuan. Kinaikit ni Huang Tianyu ang kanyang mga mata at gumawa ng desisyon sa kanyang puso. Mukhang kailangan kong umasa sa 2 taong ito. Naisip ni Huang Tianyu sa kanyang sarili. Sa tatlong heads, 2 sa kanila ang umabot sa 70% attribute conversion, habang ang huli ay umabot sa peak ng spirit stage. Kung gagamitin nilang tatlo ang kanilang shifter transformation, tataas ang kanilang lakas. Ang 2 pang tao ay maayos, ngunit kung ang head, na nasa tuktok ng spirit stage, ay gumamit din ng kanyang shifter transformation, kahit si Huang Tianyu ay walang magagawa sa kanya. Kukunin muna natin ang 2. Sigaw ni Huang Tianyu. Ang kanyang boses ay umabot lamang sa tainga ni Yezuan at Pang Bo. Okay, kinaikit ni Pang Bo ang kanyang mga mata. Agad niyang naintindihan ang intensyon ni Huang Tianyu at hinabol sila. Damn it! Nagkatinginan ang second head at third head. Alam nila na kapag hindi nila ginamit ang kanilang shifter transformation, malamang dito sila mamatay. Pagbabago ng shifter, hindi na nagdalawang isip ang 2 at agad na ginamit ang kanilang shifter transformation. Tungkol naman sa dakilang guro, tumakas siya nang hindi man lang lumingon. Patayin! Nang makitang ginamit na ng kabilang partido ang kanilang shifter transformation, ang mga mata ni Huang Tianyu ay napuno ng layuning pumatay. Bagamat lahat sila ay half-demons,
ang pinuno ng Bandit Nest ay hindi nakinig sa kanyang mga utos. Ngayong nasa buhay at kamatayan na sila, maaaring ibunyag ng kabilang partido ang kanyang sikreto. Sa makatuwid, kailangan niyang patayin ang mga ito ng mabilis. Asher Light Sword, go! Inilabas din ni Huang Qianyu ang kanyang ethereal divine weapon at umaban. Nang makita ni Yezua na ginagamit nilang dalawa ang kanilang shifter transformation, nagkunwari siyang natigilan. Pagkatapos, nagsimula siyang umatake ng buong lakas. Sa sandaling ito, naunawaan niya na si Huang Qianyu ay isa ring half-demon. Dati, maaaring hindi nakilala ni Huang Qianyu ang tatlong ulo. Gayunpaman, maaaring may paraan ng half-demons para makilala ang kanilang mga aura, kaya naman nakilala nila ang mga ito. At ngayon, ganap na silang aalisin ni Huang Qianyu. Sa isang iglap, nagsimulang mag-away silang lima, habang ang figure ng ulo ay nawala na sa abot tanaw. Damn it, umalis talaga si kuya ng ganun-ganun lang. Hindi ba tayo nagkasundo na magkasama ang saya at kalungkutan? Sampay ng ikalawang ulo sa kanyang puso. Wala siyang magawa dahil kung babalik ang ulo at ginamit ang kanyang shifter transformation, tiyak na maibabalik niya ang sitwasyon. Gayunpaman, ang pinuno ng Bandit Nest ay isa ring half-demon. Natatakot siya na siya ay matuklasan at mahuli. Kaya naman hindi na siya lumingon. Pagkatapos ng lahat, ang kamakailang pagkamatay ng mga powerhouse mula sa Battle King Hall ay may kaugnayan sa kanya. Kabanata 589, nalantad ang usapin. Bagamat mababa ang antas ng cultivation ni Yezuan, ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Pangbo. Kung magtutulungan silang dalawa, makakalaban nila ang ikalawang ulo. Para sa third head, si Huang Qianyu ang mamumuno. Kailangan kong tapusin ito ng mabilis. Naisip ni Huang Qianyu sa kanyang sarili. Nagsimula siyang makipaglaban sa ikatlong ulo, ngunit sinadya niyang dumistansya kay Yezuan, Pangbo, at sa pangalawang ulo. Hoy, ano ang sinusubukan mong gawin? Mahinang tanong ni third head. Bibigyan kita ng pagkakataon. Tumakas ka. Sabi ni Huang Qianyu habang papalapit. Nagliwanag ang mga mata ng third head nang marinig iyon. Naintindihan niya agad. Nang makalapit si Huang Qianyu, medyo nag-relax siya. Naunawaan kaagad ng ikatlong ulo na ito ay isang pagkakataon. Gayunpaman, hindi niya akalain na sinadya ito ni Huang Qianyu. Ang orihinal na intensyon ni Huang Qianyu ay hindi siya palayain. Sa halip, gusto niya itong patayin, mamatay. Ang layunin ng pagpatay na nakatago sa mga mata ni Huang Qianyu ay biglang sumambulat. Ano? Natigilan si third head. Sa wakas ay napagtanto niya na siya ay niloko. Gayunpaman, sa oras na siya ay nag-react, ang kanyang ulo ay lumipad na sa hangin. Patayin. Third brother. Namula ang mga mata ng second head. Pagkatapos, bumagsak ang kanyang tingin kay Huang Qianyu habang umuungal, bastard, pareho kayong kalahating demonyo. How dare you try to kill him? Half-demonyo. Ang salitang ito ang lumabas sa bibig niya. Ang pinakamahalaga, talagang sinabi ng ikalawang ulo na si Huang Qianyu ay isang kalahating demonyo. Sa mga naruroon, si Yezuan lang ang tao. Ang iba ay pawang mga kalahating demonyo. Half-demonyo. Nang marinig niya ang salitang ito, hindi napigilan ni Yezuan na itaas ang kanyang kilay. Ang taong ito ay talagang nagsiwalat ng sikreto. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat. Kung hindi niya ito isiwalat ngayon, baka wala na siyang pagkakataon. Yezuan, sila ay mga demonyo. Sila ay mga mortal na kaaway nating mga tao. Patayin sila. Hindi pinansin ni Huang Qianyu ang mga salita ng pangalawang ulo at direktang sumigaw. Okay, tumango si Yezuan. Gayunpaman, sigurado na siya na sina Huang Qianyu at Pangbo ay kalahating demonyo. Dahil kung si Huang Qianyu o Pangbo lang, bakit ka gagamitin ng pangalawang boss? Gayunpaman, kahit na sinabi ni Yezuan na oo, ang kanyang figure ay sumugod patungo sa bangkay ng third master. Bakit naman syempre ito ay upang kumuha ng isang bagay? Si Huang Qianyu ay natigilan sandali. Akala niya ay may natuklasan si Yezuan at pupunta siya para sa kanya. Sinadya niyang lumihis, para lamang malaman na hindi siya inatake ni Yezuan. Sa halip, sumugod siya sa bangkay ng third master at kinuha ang universe ring. Ding! Ang conversion ng earth attribute ng host ay tumaas sa 65 puntos. Pinayagan ng one universe ring si Yezuan na tumaas ng 2 level ang kanyang level.
Galing, bakit biglang tumaas ang aura ng brat na ito? Kahit na kaya itong pigilan ni Yezuan, nararamdaman pa rin ni Huang Qianyu ang paglakas ng aura ni Yezuan. Gayunpaman, hindi niya ito masyadong pinag-isipan. Haharapin muna niya ang pangalawang guro. Ibinunyag na ng ikalawang guro ang sikreto. Gayunpaman, nang makitang hindi ito sineseryoso ni Yezuan, nahulaan niya na kasabwat ni Yezuan sina Huang Qianyu at Pang Bo. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng panahon at nakipaglaban ng buong lakas. Gayunpaman, hindi siya kalaban ni Huang Qianyu at Pang Bo na mayroong ethereal divine weapons. Mabilis siyang pinatay. Gayunpaman, nang malapit na siyang mamatay, may biglang sumulpot at kinuha ang universe ring. Nalaman ni Huang Qianyu na si Yezuan na naman, kaya hindi niya ito pinansin. Wala silang devouring system, kaya wala silang makuhang kahit ano mula sa universe ring. Kaya naman, hindi mahalaga kung sino ang may universe ring. Mamaya na lang nila ipamahagi. Gayunpaman, paano nila nalaman na maaaring alisin ni Yezuan ang universe ring sa isang iglap? Ding! Ang conversion ng Earth attribute ng host ay tumaas sa 66 na puntos. Muling tumaas ang level ni Yezuan. Sa sandaling ito, lumingon si Pang Bo at nagtanong, "Leader, habulin ba natin sila?" Hindi lamang iyon, ngunit ang isa pang exchanger, si Zhou Huairen, ay tinapos din ang karamihan sa mga bandido at sumugod. Hindi, umiling si Huang Qianyu. Kapag umabot na sa 100% ang conversion ng attribute, magkakaroon ng qualitative leap. Ito ay mas malakas kaysa sa 79%. Kung ang dakilang pinuno, na nasa tuktok ng yugto ng espiritu, ay magbagong anyo, hindi nila siya magagawang talunin kahit na magtulungan sila. Matagumpay na naalis ng 4 sa kanila ang mga bandido ng walang nasawi. Ito ay isang ganap na tagumpay. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Leader, ang sabi ng taong iyon ay half-beast ka. Ano ang half-beast? Nagkunwaring walang alam si Yezuan at nagtanong. Half-beast, narinig ko na yan dati. Ito ay ang Beast Clan. Ito ang mortal na kaaway ng mga tao. Biglang sabi ni Zhou Huairen. Sa sandaling ito, nagbago ang mga ekspresyon ni Huang Qianyu at Pang Bo. Itong si Zhou Huairen, hindi ba siya half-beast? Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi rin na-convert ni Huang Qianyu si Zhou Huairen dahil nasa iisang koponan sila. Tama, ang mga half-beast at mga tao ay mortal na magkaaway. Ang mga half-beast na ito ay orihinal na mga tao, ngunit sila ay na-convert sa mga beast clans. Sinabi ng taong iyon na I'm a half-beast. Malamang mali ang narinig mo, nagmamadaling sabi ni Pang Bo. Nagpanggap si Yezuan na may pagbabago sa ekspresyon at nagsabi, imposible. Narinig ko ito ng malinaw. Paano ako nagkamali ng narinig? Habang nagsasalita siya, nagsimula siyang umatras. Nang makita ito ni Zhou Huairen, ganoon din ang ginawa niya. Ang half-beasts ay kabilang sa Beast Clan. Ang Beast Clan at ang mga tao ay mortal na magkaaway. Kung si Huang Qianyu at Pang Bo ay parehong half-beast, kung gayon maaari silang kumilos. Kinailangan ni Yezuan na lumayo sa kanila. Nanginginig ang puso ni Pang Bo nang lumingon siya kay Huang Qianyu. Sige, hindi ko na itatago. Tama, pareho kaming half-beasts ni Pang Bo. Nakita ni Huang Qianyu na walang paraan para maayos ang mga bagay-bagay, kaya nasabi lang niya ito ng malakas. Nang marinig ito, lumubog ang mga ekspresyon ni Yezuan at Zhou Huairen. Leader, ikaw, hindi makapaniwala si Zhou Huairen. Sumali siya sa pangkat ni Huang Qianyu sa loob ng 2 taon. Hindi niya inaasahan na si Huang Qianyu ay gumugol ng 2 taon sa isang half-beast. Ito ay halos matakot siya sa kamatayan. Nakita din yung dalawa, parehong half-beast ang dalawang namatay. Bigla silang lumakas dahil gumamit sila ng half-beast transformation. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Hanggat sumali ka, maaari kang maging mas malakas tulad nila. Biglang kinuha ni Huang Qianyu ang 2 half-beast hearts. Ngunit mortal na magkaaway ang Beast Clan at humans. Kumunat ang noo ni Zhou Huairen. Tama, pero kailangan mong malaman na ito ay isang mundo kung saan iginagalang ang malalakas. Hanggat maaari kang maging mas malakas, ano ang pagkakaiba ng Beast Clan at humans? Tsaka matagal na akong naging half-beast. Kung hindi ko sinabi, kahit ang mga elder ay hindi malalaman.
Ano ang dapat katakutin? Panipi, kinaikit ni Huang Tianyu ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang kamay. Ngayon, dalawa na lang ang daan sa harap mo. Ang isa ay lunukan itong half-beast heart at dagdagan ang iyong lakas. Dalawa ang mamatay. Panipi, ito, napatingin si Zhou Iron kay Ye Zuan na may pag-aalinlangan. To tell the truth, nag-aalinlangan na siya. Alam niyang kapag tumanggi siya, hindi na siya makakabalik ng buhay. Kaya ito ang tanging daan. Ito, sige, tahimik na tumango si Zhou Iron. Pagkatapos sumulyap kay Ye Zuan, naglakad siya patungo kay Pang Bo. Kabanata 570, magkaroon ng falling out. Ikaw, nanlaki ang mata ni Ye Zuan. Ang dahilan kung bakit hindi siya nagsalita ay dahil gusto niyang makita ang pinili ni Zhou Iron. Hindi niya inaasahan na susuko si Zhou Iron. Kung tumanggi si Zhou Iron, maaaring magsanib puwersa silang dalawa para labanan sina Huang Tianyu at Pang Bo. Hindi tiyak kung sino ang mananalo. Gayunpaman, tinanggap ni Zhou Iron. Kung ganoon, ito lang ang magagawa ko. Nakagawa na ng desisyon si Ye Zuan sa kanyang puso. Sa sandaling ito, muling nagsalita si Huang Tianyu, Ye Zuan, ang iyong kakayahan ay napakahusay. Kung ikaw ay magiging half-fiend, ang iyong pangangatawan ay lubos na gaganda. Sa oras na iyon, sino ang iyong kalaban sa lupa? Ang puso ng half-fiend na ito ay napino mula sa asensya ng dugo ng isang peak na spirit stage Sky Dragon's Heart. Kung lunukan mo ito, baka magkaroon ka ng lakas upang labanan ako. Sa katunayan, narinig na ito ni Ye Zuan mula sa lalaking nakasuot ng pilak. Kung noon pa, baka ginamit niya ang hakbang na ito. Gayunpaman, ito ay puso lamang ng Sky Dragon. Kahit na ang isang peak na spirit stage half-fiend's heart ay hindi mapapalaki ng husto ang kanyang lakas. Hindi, ako, si Ye Zuan, ay hindi magiging half-fiend. Direktang tumanggi si Ye Zuan. Kahit na siya ay may bloodline ng isang Beast King, hindi ito makikita ng iba. Hindi niya nilalabanan ang puso ng half-fiend, ngunit ayaw niyang maging fiend. Kung siya ay naging isang fiend, kung gayon siya ay hahabulin ng mga eksperto ng tao kung siya ay malantad sa hinaharap. Sa oras na iyon, maaaring madamay ang kanyang pamilya. Huwag kang magmadaling tumanggi. Tingnan mo muna ang mga pagbabago niya. Naghintay si Huang Tianyu hanggang sa lumapit si Zhou Iron at ibinato sa kanya ang isang half-fiend's heart. Nahuli ni Zhou Iron ang puso ng half-fiend at huminto sandali. Hawak niya ang espada sa isang kamay at ang half-fiend's heart sa kabilang kamay. Naramdaman niya ang kakaibang espiritu chi na ibinubugan ng puso ng half-fiend. Bigla, sinulyapan niya si Ye Zuan at binigyan siya ng tingin. Kumunat ang noo ni Ye Zuan. Sa susunod na sandali, ang tunog ng hangin ay narinig. Ye Zuan, tumakbo ka. Sa isang sigaw, biglang sumalakay si Zhou Iron. Nahuli niya si Pang Bo, na nasa malapit, na hindi nakabantay at pinalipad siya. Ano? Ang eksenang ito ay lampas sa inaasahan ng lahat. Talagang nagbago ang isip ni Zhou Iron at naglunsad ng palihim na pag-atake kay Pang Bo. Hindi, ito ay hindi kinakailangang pagbabago ng puso. Marahil si Zhou Iron ay nagkukunwaring sumuko sa simula. Tulad ng inaasahan, ang mga mata ni Ye Zuan ay kumislap at muli niyang ginamit ang Demon God Transformation. Gayunpaman, kumilos agad si Huang Tianyu nang pumasok ang multo ng Demon God sa kanyang katawan. Ikaw na basura, mamatay ka. Sa sobrang galit, si Huang Tianyu ay naglaslas ng napakabilis na laslas na dumaan sa katawan ni Zhou Iron sa isang iglap. Si Zhou Iron ay nahati sa dalawang bahagi. Buti na lang paualang ang hiwa kaya hindi pa siya patay. Huang Tianyu, umungol si Ye Zuan. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpigil at direktang inilabas ang bawang sword. 8 Barren Wind Killing Formation. Earth-splitting sword. Throbbing Pulse of the World, second layer. Dahil si Huang Tianyu ay lumilipad sa himpapawid, ang martial dragon movement technique ay hindi nagawang mag-fuse sa Throbbing Pulse of the Earth upang lumikha ng epekto ng Battle Dragon's 10 Steps. Gayunpaman, ang 8 Barren Wind Killing Formation ay lampas sa inaasahan ni Huang Tianyu. Ang brat na ito ay may isa pang ethereal divine weapon. Ibig sabihin, pinatay niya si Chen Liang. Sa sandaling ito, agad na naunawaan ni Huang Tianyu. Lumalabas na alam na ni Ye Zuan ang tungkol sa half-goblin. Kung ganun, pwede kang mamatay.
Hindi minamaliit ni Huang Qianyu si Ye Zuan at agad na ginamit ang demon transformation. Sa isang iglap, naging katulad siya ni Chen Liang at naging buntot ng Heavenly Dragon. Ang conversion ng kanyang katangian ay umabot na sa 70%. Ngayong mayroon na siyang ethereal divine weapon at ginamit ang demon transformation, naabot na ng kanyang combat power ang rurok ng spirit stage. So paano kung gumamit ka ng demon transformation? Si Ye Zuan ay walang pakialam sa anupaman at walang kabuluhang umatake. Sa lupa, siya ang hari, kaya naman, hindi siya lilipad sa langit at babawasan ang kanyang bilis. Matapos gamitin ni Huang Qianyu ang demon transformation, napakabilis ng kanyang pag-atake. Gayunpaman, mas mabilis pa si Ye Zuan. Ang pag-atake ng una ay maaari lamang tumama sa afterimage ng huli. Pagkatapos nilang magpalitan ng suntok, lumabas na si Ye Zuan ang nangibabaw. Dahil dito, labis na nabigla sina Pang Bo at Zhou Huairen. Ang lakas talaga ng brat na ito. Biglang gumapang si Pang Bo mula sa lupa at gulat na napatingin. Sa kabutihang palad, naprotektahan niya ang kanyang mahahalagang bahagi. Kung hindi, siya ay nasugatan ng husto ni Zhou Huairen. Gayunpaman, si Zhou Huairen ay nahati na ni Huang Qianyu sa kalahati at wala nang natitira pang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Pagbabagong demonyo, lumaki din si Pang Bo ng isang pares ng mga binti at isang buntot. Hinawakan niya ang kanyang ethereal divine weapon gamit ang kanyang mga kuko at sumugod kay Ye Zuan at Huang Qianyu. Sabay sigaw, "Kapitan, tutulungan kita." Kahit na ang kanyang lakas ay mas mahina kaysa kay Huang Qianyu, mayroon pa rin siyang ethereal divine weapon. Kasama ng demon transformation, makakatulong siya. Ipapaalam ko sa iyo na ang mga numero ay hindi nangangahulugang lakas. Sa lupa, kumislap ang mga mata ni Ye Zuan at agad niyang binago ang kanyang target. Kinokontrol niya ang 8 blades na naglalaman ng second layer ng Earth Pulse at sumugod kay Pang Bo. Hindi lamang iyon, ngunit ang Sword of the Earth Splitter ay binago din ang target nito mula Huang Qianyu patungong Pang Bo. "Basura, mawala ka." Nagbago ang ekspresyon ni Huang Qianyu habang galit na sumisigaw. Hindi sumagi sa isip niya na si Pang Bo ang kasamahan niya. Nagkakatuwaan sila ni Ye Zuan nang biglang pumasok si Pang Bo. Hindi lang ito makakatulong sa kanya, magpapulala pa ito ng mga bagay. Ito ay dahil bigla niyang naalala na ang lakas ni Ye Zuan ay tumaas pagkatapos niyang makuha ang 2 interspatial ring. Gusto siyang pigilan ni Huang Qianyu, ngunit si Ye Zuan ay nasa harap na ni Pang Bo. Pagkatapos ng demon transformation ni Pang Bo, hindi masama ang kanyang lakas. Gayunpaman, sa harap ni Ye Zuan, hindi niya nakayanan ang isang suntok. Mamatay. Ang espada ni Ye Zuan ay yumunig sa depensa ni Pang Bo at sa sumunod na sandali, ang 8 talam ay lumapit sa kanya. Boom! 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 Ang lahat ng 8 blades ay pinalakas ng totoong enerhiya na uri ng lupa, at lahat ng mga ito ay naglalaman ng Pulse of the Earth. Ang mga talam ay tumusok sa katawan ni Pang Bo, agad siyang natusok. Pagkatapos, ang Pulse of the Earth ay nag-vibrate ng 2 beses, na nabasag ang petrification. Sa kanila, ang isa sa mga ice blades ay tumusok sa lalamunan ni Pang Bo. Ang pagsabog na ito ay naging dahilan ng pagdugo niya ng husto. Mamatay. Pinutol ni Ye Zuan ang ulo ni Pang Bo gamit ang kanyang espada. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang interspatial ring at ang Void God weapon. Ding! Ang conversion ng Earth Essence ng host ay tumaas sa 68 puntos. 66 na puntos. Tumalon siya sa 68 puntos. Napakayaman pa nitong si Pang Bo. Siyempre, ang Void God weapon ang nagbilang ng malaking bahagi ng kanyang kayamanan. Ngayon lang, napigilan na ni Ye Zuan si Huang Qianyu. Ngayong nakalusot na siya, gaano pa kaya katagal tumalon si Huang Qianyu? Hindi maganda. Nagulat si Huang Qianyu kanina. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, bagamat hindi niya naiintindihan, alam niya na hanggat nakuha ni Ye Zuan ang interspatial ring, tataas ang lakas ni Ye Zuan. Ngayon, nakumpirma na ang kanyang hula.